Ang programang Balik Hebrew, uban ni Brother Gilbert Menyoza. Kini ang 8, 1, 9, DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 8, 1, 9, DXUM. Atong oras alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon o sab ganito na mga sukindig pamina. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 hangtod sa oras hapon. Lunes ang tudsad lang, Sabado kini si Muri Azaria, Gilbert Menyoza, Pacificaslawak Engineer, Julius Luzon, Roy Johnson, Station Manager. Magatimbaya ka rin tanan, 0929-311-3484. Kaigsunan ka ninyong buat mapil sa tuwang mga biraka, no, sa sukot. By the way, kag sukot samiyak, kaninyong nag-offer og prayer para sa in connection sa festival. Ang kalipay manata ninyo ang kadasig na to perform the mitzvah. Mga kaigsonan ko sa gabi o kagabi ato ang gisugdan ang opening for the Feast of Sukkot og ingon man kagagal buntag sayo ang ato ang para sa reading for the Sukkot usab ato gipaygayon after sa ato ang prayer. And then karong gabi sa gihapon ano na kita second night biraka for the Feast of Sukkot. That means matag gabi doon na kita Sukkot biraka sa alas 6 og matag buntag sayo doon na kita Sukkot biraka sa alas 5 sa buntag sama ka ganina. Okay, usuon ko doon sa gabi doon na kita biraka sa alas 6 og sa buntag sayo sa alas 5. Sa atong opening kagabi doon na kita Jewish guest o sa kadyo nga atong bisita ya karusap nga Sabado Bisrat Hashem doon na po laing Jew nga we talk together now nga narapod sa Davao ug sumapil sa tuwang mga Saturday services ug naapoy gikan siya sa laing nasod now. And then gusto siya nga mo stay the Olveris community sa Nohead community tawad ka 81 years old na siya niya gusto siya mo appeal sa community nang baro ka siya. Okay, ato ang online classes now ang Miyerkules medyo na problema karong Miyerkules tungod kay doon naman kita ibiraka good now o ingon man sa umaabot nga Sabado. Okay, let's by the way akong gi-announce mga kaigsunan na karong Domingo pagasugdan ng ato ang television broadcast. Doon na kami final meeting karon sa mga crew sa RPN na Channel 11 uban sa itong mga staff o sa itong mga sponsors. Doon may final nga meeting karon kaya kung dili na mo mahabol ang taping perhaps ma-extend siya 1 week no, Bisrat Hashem kung kay doon may final meeting karon na hinaot nga mahabol o kung dili next week na lang tungkol kay doon na pa i-fix. Okay, magabasa kita sa Book of Zechariah 14. Let's read verse 16. It says, all who survive of all those nations that came up against Jerusalem shall make a pilgrimage year by year to bow low to the king
sovereign Hashem Elohim and to observe the feast of Sukkot. Any one of the earth's communities that does not make the pilgrimage to Jerusalem to bow low to the supreme Hashem Elohim shall receive no rain. Si bisan kinsa nga dili mo yukbo, dili mo join na sa pag-adto sa Jerusalem, sa pagyukbo sa Kados King, no other than Hashem, dili padalan og ulan. However, if the community of Egypt does not make his pilgrimage, it shall not be visited by it. Same affliction with which Hashem will strike the other nations that do not come up to observe the feast of Sukkot. Such shall be the punishment of Egypt and of all other nations that do not come to observe the feast of Sukkot. Okay, mga igsunan, when you read the book of Zechariah, chapters 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and Ezekiel, chapters 38 and 39, they are connected. Because Zechariah 8 to 14 talks about Gog and Magog war. Likewise, the prophecy of Ezekiel, chapters 38 and 39, they are Gog and Magog. And the Gog and Magog war is the prelude of the arrival of Messiah bin David, and it's the time for the Messiah bin Yosef to lead the war and then conquered now the nations na nag-surround, and concluded by the arrival of the Messiah bin David. According to the Jewish literature, as also proven by Tanakh, there are two Messiahs coming. One is mentioned in the book of Obadiah 1 verse 18 that says, Jacob shall be a fire, and Joseph shall be a flame, and Esau shall be a stubble or a straw, and shall be burned and with no survivor. According to the sages, kining Joseph shall be a flame, dunay anointed, dunay dinihugan nga kaliwat ni Joseph nga mao ang mo-lead sa Gog and Magog war. Ginawag siya Ben Yosef Moshiach, and it is mentioned in the Talmudic discussions in the Gemara for how many times na dunay son of Joseph from the tribe of Joseph nga mo'y mutapos ni Esau, ang hatred ni Esau, nga maong mga tao nga dunay hatred against Israel, tapuson pinaagi kang dinihugan nga Ben Yosef. Pero yung mga kigsunan kinimanggong term nga Messiah, ang pinakauna nga Messiah maunggod mga si Aaron manggod, no, ang mga priest. Ang ano man tungod kay the word Messiah means anointed, and the first individuals who were anointed were Aaron and his sons. Kasi dihang sila consecrate for 7 days, and they were anointed by Moshe with oil, anointing oil. Og ang term nga anointed, that is Meshiko, he's anointed, and that is the Hebrew Moshiach. So
Messiah means anointed one, and we can find also King David was called also as anointed. And that's what we can find in the book of Tehillim chapter 2 verse 7. King David was also a Messiah because he was anointed. And then the priests are also called Messiah. That's why in the book of Daniel chapter 9 verse 26 and 27 that says, the Messiah shall be cut off, in Hebrew karet. That means the one who is anointed his office shall be cut off, and that anointed mentioned in Daniel chapter 9 26 to 7 nga mao ang gi-cut off in the middle of the 7 years. Siya mao ang last Kohen Hagadol nga gi-cut off sa iyang opisina, ingon nga mao ang last high priest sa second temple in the time of Titus the Great. And his name was Rabbi Ismael, who made the 13 principles in interpreting the scripture. Siya si Rabbi Ismael ang putlan na punog ulo sa mga Romano. Siya mao ang anointed nga gisgutan sa Messiah is cut off, nga gimisinterpret sa mga Christians nga si Jesus daw nagipatay. Now remember, kanang 7 years, it is a part of the 490 years in verse 24 prophecy of Daniel, talks about the destruction of the first temple up to the destruction of the second temple, that is 490 years. Exactly, because the destruction of the temple, the first temple, happened in the month of Tisha B'Av, Pitsa Noybi sa bulan sa Av. Likewise, the second temple was destroyed in the 9th of Av. From the destruction of the first temple up to the rebuilding, that is 70 years. And then, from the rebuilding of the second temple and existence up to the destruction is 420. So we can find that 420 plus 70 equals 490, which is exactly the interpretation of Daniel chapter 9 verse 24, that Shavuot Shev'im, that is 70 weeks or 70 times 7, nga mao'y katakda daw nga panahon alang sa kasalanan. And that is from the destruction of first temple to the destruction of second temple. And wala siya'y sobra, wala'y kulang, because they are both destroyed on the same date. Sila naguba sa samang pizza. Karon mga kaigsunan, ang Messiah is cut off, giingon sa mga Kristiyanos nga si Jesus, which is false interpretation because it is a part of the 490 years. That is the last 7 years. Nga mo yung giingon sa Christian 7 years tribulation, but it's not true. Because the 7 years talks about the last 7 years nga mao ang seeds nga gisugdan ni Nero o nawala ang kalit si Nero ni Poli si Titus the Great. Sulod yun sa 7 katuig ang ilahang pag-seeds pagpalibot sa Jerusalem o nasunog ang temple. O sa tunga-tunga ang anointed nga mao si Rabbi Ismael nga mao ang Kohen Hagadol at that time, ipaundang now og sa wala madugay ipatay putlag ulo. Siya ang usa sa mga pulo ka mga martyrs nga diin makahilak ka kung mubasa ka panahon sa Yom Kippur, kung basahon nimo ang Maksor,
Pastor, makita nimo the 10 martyrs usa na ana mao si Rabbi Ismail nga mao ang last Kohen Hagadol katapusan nga labang pari sa Second Temple. Siya gitawag og anointed. Tungod kay ang anointed nagsugod yun sa mga priest kay sila mao ang pinakauna nga ginihugan. And then to the king, Saul was anointed, and then King David was anointed. Now, adunay another anointed nga mulid sa Gog and Magugwar. O gitawag siya og Ben Yosef in the Talmudic address, Talmudic title, son of Joseph, Messiah, nga mo'y mulid sa gera nga gitawag og Gog and Magog. And the basis is Book of Obadiah, chapter 1, verse 18, that Jacob shall be a fire, and Joseph shall be a flame, and Esau is stubble, and he shall be burned, and nobody will survive. So kini siya mao ang finality of the destruction of all the evils of those who hate Israel. Sa mga tao nga nag-hate sa Israel. So makita nato na ang prelude sa arrival of the Messiah, kini siya mao ang Gog and Magugwar, na diin ang hatred sa mga nations mo conclude against Israel. The conclusion of the hatred of the nations against Israel, and there is an anointed one who will lead the Gog and Magog battle named Moshiach bin Yosef. Kaliwat ni Yosef nga dinihugan nga mao ang mo pave the way. He will pave the way of the arrival of the Moshiach bin David. Gitawag ni siya og Ekeb Moshiach, or the Hill of Messiah, which is the time of pains and sufferings, kapahunan sa mga kapaitan o mga sufferings kay before ang arrival sa tinuod nga Messiah, dili si Jesus, ang tinuod nga Messiah nga Jewish, adunay talagsaong pains and sufferings, mo nang adunay gera. Karon, sa atong gibasa sa Zechariah chapter 14 verse 16, adunay mga survivors sa gira. Ilabi na katong mga nag-hate nga mga nasod, nag-hate batok sa Israel. Now, doon ay mga survivors, kumbaga diri sa Pilipinas na ay nag-hate sa Israel, apan doon ay nabilin diri nga wala nag-hate sa Israel. Now, wala nag-hate sa Israel. Karon, sa unang stage sa role of the Messiah, I'll just explain para kamo makasabot. Ang role sa tinuod nga Messiah na dili muhari sa langit kundi muhari diri sa kalibutan. Og dili pagyud tibuok kalibutan ang iyang harian. Ang Israel mo iyang harian, pero ang tibuok kalibutan musabmit sa iyang leadership. Musabmit siyang leadership. Og samtang siya garol, okay, sa unan, ano ay 2 stages sa era na gitawag o Messianic era. Doon ay 2 ka stages. Wala sa itong gibasa, ang dili mutuman, tunglohon, dili paulanan. Rambam said, what is the difference between the Messianic era in our time? Rambam said, there is only one difference. One difference. And that is, Israel shall no longer be threatened by the nations of the world. Ang Israel, dili na gayon. Hulga-hulgaon pa, dili na. Wala na yung makigira sa Israel, kumbaga. No? So, hitabo nga, Israel shall become a superpower, and no nations can intimidate Israel. And that is the Messianic. That is the first stage of the Messianic era. There shall be submission around the world of the
Messiah in Israel, bin David, son of David. And then, napay mga wicked, napay mga evils nga mga tao kay imo makita, ang dili mo tuman, so na hindi mo tuman niya. Ang dili mo tuman, sa kuman nga mag-celebrate mo og Sukkot Festival, o diya, kaya naamang po sila ilang fiesta, no? Parang turil, kahapon nga, pertintaw na-stack me kay pagkadaghan ng idols, ipang display. Parang sobrang gatos po, ipang patong silang masakyan na, no, niya. Ay, na-stack me ito tindugaya in town. Kaluya po sa tuwang nasod. Karon ingnon, religious daw, mga maayong tao, mga kaigsunan. Wala gini problema o walay tura ba? No? Walay tura ang nasod, pati luya. Kay, duminahan ba sa mga dayuhan? Mga dayuhan mahinungdanan eh. Kanang, maghalok-halok kag ribolto, pasan-pasan mo ribolto, dili mo na iyas Pilipino. Idala mo na diri sa mga Espanyol. Dili na ato ah. Totoo lang. Dili na ato ah. Ano mga kaigsunan? Sa pag-roll sa Misaya, ano na pa yung mga tao daw inana? Kaya nga no, usara mo na diferensya. Matun pa ni Rambam. Pupila raman daw gihapon tao. Mamalita o mall sa kay tagbas. Ang naka-difference lang kay ang yuta kusog kaayo mo produce og harvest kay ma-restore ang fertility just like in the time of Adam before he fell, before he sinned. O mahinungdan na ang dili mo celebrate sa Feast of Sukkot o dili mo pilgrim sa Jerusalem, panunglohon sila. Tunglohon na mga nasod gani mo ato. Palitan ng Philippines, adi ni mo ato ana oy kay naamang po mi amo ang pista. Mga kaigsunan ko, ang may tabo, curse, no tunglohon. Nagpasabot nga sa Messianic era, napay panunglohon. Napay mga evil spod. That is the first stage. That is the first stage. And during this first stage, wala pa'y resurrection. Dili pa rin mo makita ang mga balaang tao nga nangamatay kaniadto just like Abraham, Yitzchak, Jacob, na sila ang pinaka-popular nga mga characters. Mag-isgutag mga tao nga mga matarong, mga balaan, kandidato nga mabanhaw. Dili pa sila ikita. Kaya sa first stage sa rulership sa Misaya, naapay mga pilyo nga mga tao, tungkol niya, wala pa'y resurrection. Sa second stage sa rulership sa Misaya, sa Messianic era, banhawon ang mga nangamatay and coming back to life, particularly ang mga Jewish, mga propeta. Makita nimo sila sa propeta Isaiah, sa propeta Jeremiah, sila si Moshe, sila si Joshua, sila si Samuel, King David. Makita nimo sila mamangon o mupuyo sa Jerusalem na sa Messianic era o magtuon og tura, mag-celebrate sa pag-serve kay Hashem. There will be a great rejoicing on that day. What will happen to those who have not died and take part of the first level in the Messianic rule? Mga gigsunan, katong buhi, according to the sages, by the way, how long nga maabot ang resurrection sa Messianic era?
wala daw fixed nga number of years, but according to the Kabad sages, they said most probably 40 years. Kumbaga, ano na 40 years na first level, first stage of the Messianic rule. Na naapay mga taong mga evils. And then, what will happen sa mga buhi? Si Karaya 13:2, all evil people shall be eliminated. That is the finality of the elimination of all evil people, especially the idolaters, those who worship their idols. Si pasan-pasan na lang idol, na wala pa sa pura, isa lagi kaayo kining mga religion ba, yung wala sila pura, unsa na lang isugo ang ilang mga unang leader, sunod-sunod, luoy po kaayo ang tao. Or milungdanon yung kayang pura, kaya maura mo liberate nato gikan sa bakak. Makagawas ta sa gikan sa mga bakak, mga pagtudlo, once we follow the Torah. So, all evils will be eliminated. O wala na mabilin pa ng mga wicked. Now, sa second stage. And then, adunay instantaneous death na may tabo, it's either 1 minute, 1 second, or in the light na may tabo, nga diin ang mga natural nga mga body sa tao mo undergo og kamatayon, which either 1 minute, 1 second, and then kini ma-replacean og type of body according to Ramban, a body that is likened unto the body of Adam before he committed sin, before he fell. And that is the body which is prepared for the Ulam Haba, because the Messianic era, it is a prelude of the Ulam Haba. That means Messianic era is not the Ulam Haba, but a prelude of the Ulam Haba. Tungod kay pag unang stage sa rule sa Messianic era, napa may evil. Napa siya evil. So ang Messianic era, dili siya Ulam Haba, but it is a prelude. Ngadiin katong mga tao, ngadiin mga tao, ngadiin mga upright, nagalakaw sa Torah, sila, mga buhi, makabyuan ang lawas, dili rapture ha, nga naman tungod kay ang Misaya na sa yuta. Ang Misaya nga tinuod wala sa langit. Umuhari siya, according to discussion of the Talmudic discussion in Sanhedrin, Tractate 99a, mukabat og 7,000 years, most probably. Ang rulership sa Misaya, nga diin resurrected ang mga tao, doon sila eternal body in preparation for the Ulam Haba. Wow! Mga kaigsunan ko, now, ni Hashem, to those who accept the Torah for the nations and perform them, may Hashem cause you to merit in the arrival of the Messiah, and may Hashem make you to be one of His chosen ones, nga diin qualified nga mo puyo uban sa mga righteous, and especially sa Messianic era and to the Ulam Haba that is in eternity. Wala kita iwas mga kaigsunan, again, now, ang ato ang sukot prayer kada gabi o kada puntag sa alas 5 o alas 6 sa gabi. Sa kalan sa partner, speak as lawak engineer Julius Luzon, Roy Johnson, Station Manager, Kirisimura Azaria,
Gilbert Minyosa